Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mods TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no, dahil meron pong matinding pasabog. No, ito pong si Commodore Tariela mga babayan sa papalapit po na 2028 na halalan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga subscribers natin dyan, sa mga followers. Maraming salamat sa inyong suporta. Grabe mga babayan, ito pong pasabog ni Commodore Tariela mga babayan. At medyo nakakatakot po ito at nakakabahala mga babayan dahil ito po ay makakaapekto sa ating lahat, no? Para po sa 2028 election, no, ang kanyang sinasabi, mga babayan. No, at nakikita natin ngayon, no, na may mga lumalabas po, no, na parang mga kandidatong pro-China, o meron po tayong mga senador, may mga kongresista po tayo na mga pro-China na posibleng tumakbo po, no, sa 2028, mga babayan. At mayroon pong sinabi itong si Commodore Tariela na talagang namang nakakabahala at nakakatakot po mga babayan. No, ito po actually ako, no, medyo napaisip ako No, ngayon ay napaisip ako mga babayan na ito pong mga ginawa ng nakaraang administrasyon, no, lalong-lalo na, no, yung kanyang pagsasabi, no, na sana, no, na gawing probinsya na lang ng China ang Pilipinas. Mga babayan, no, hindi po biro yan. Dahil mukhang seryoso po yan ng China. No? Dahil nakikita po natin yung kanilang ginagawa dito sa West Philippine Sea. Okay, at siguro nakakita, no, ng tsansa o nakakita ng butas ang China, mga babayan, no, na mapasok ang politika ng ating bansa sa pamamagitan po ng nakaraang administrasyon. Okay? So yan po yung isa sa nakikita kong pangit o hindi magandang nagawa ng nakaraang administrasyon. Lalong-lalo na mga babayan ang kanilang pagpapapasok, no, ng mga pogo dito sa ating bansa. Diba? At ito po, no, yung sinasabi nating nakakabahala dyan. No, dahil ayon po, no, dito kay Commodore Tariela, actually ako sang-ayon ako dito, no. Sabi niya, mga babayan, no, ito po siya. No, China nakabantay sa 2028 polls o election. Kandidatong pro-China posibleng suportahan daw po. Well, totoo po 'yan. No? Posibleng suportahan po 'yan ng China, lalong-lalo na, no, magkakaroon po sila ng pakinabang diyan. At sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw, yung mga ipinakita ng ilang mga senador, no, na tinagurian niya natin mga pro-China, nakakita sila ng loophole sa politika ng Pilipinas. No? Kaya dapat maging matalino tayo pagdating ng halalan sa 2028. Huwag tayo magpadala sa mga pangako, mga babayan. Delikado po tayo dyan. No? Especially yung mga nandito po sa western side ng ating bansa. Maging matalino kayo. No? Huwag kayong boboto ng mga kandidato na pro-China. No, dahil kayo po ang unang-unang maaapektuhan niyan, mga babayan. No, yung mga nasa Palawan, no, yung mga nasa Bataan, Zambales, mga babayan, Batanes, 'di ba? Yung mga Kalayaan Island group na 'yan hanggang sa Mindanao po, no? Kayo po mga unang maaapektuhan niyan. Pagka may mga naupo po na kandidatong pro-China. Dahil ang isusulong sigurado niyan, mga babayan, ay walang iba kundi ang mga gusto ng China. No, dahil syempre, utang na loob nila yan. Pinondohan sila Di ba? So ito po panoorin natin, no, itong mga sinabi ni Tariela dito at pag-usapan po natin to, mga babayan. Dahil ito po, no, ay maaaring makaapekto, especially sa ating national security. Di ba? O, tuloy natin to China, who will be the next president?
Interesado umano ang China kung sino ang susunod na magiging pangulo ng bansa. Sinasabing binabantayan nito kung ipagpapatuloy nito ang kasalukuyang polisiya ng administrasyon sa West Philippine Sea. Exactly. 'Di ba? Hindi sila umubre. No, dito po sa ating gobyerno ngayon, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No, hindi sila umubra, mga babayan. At nakikita nila no na nagkakaroon sila ng problema. No, maingay yung politika natin ngayon. Maingay yung administrasyon natin ngayon, especially diyan sa West Philippine Sea. No, talagang ito pong administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, mga babayan. No, umingay po yung usapin na yan sa West Philippine Sea. Marami pong marami pong mga kababayan natin no ang nagulat na ganyan pala ang nangyayari sa West Philippine Sea. No, hindi natin alam yan bakit? Nung mga nakaraang administrasyon, hindi naman yan ganong natututukan ng balita. Hindi naman natututukan ng balita yung pag-angkin po at pagtatayo ng iba't ibang istruktura ng China diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Not until the Marcos administration. 'Di ba? Not until na nandiyan na sila Tariela. 'Di ba mga babayan? Tapos si Tariela pa yung babanatan nitong mga DDS. At naturalmente, na kung sino yung may pakinabang sa kanila at nakikita nila na magagamit nila, no? Yan ang susuportahan ng China. 'Di ba? Sa ikalawang araw ng Cybersecurity Forum sa Makati kanina, sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa usapin ng West Philippine Sea, na kung ang susunod na mamumuno sa bansa ay salungat pa rin sa polisiya ng China, magiging sagabal pa rin ito sa pag-angkin nila sa West Philippine Sea. Exactly. 'Di ba? Exactly. Kung ang nakaraang administrasyon, mga babayan, ay pro-China, iboboto nyo ba? No, yung mga pro-China na tatakbo sa 2028. 'Di ba? Iboboto nyo ba? No, sabihin na natin, iboboto nyo ba si VP Sara? Kung yung tatay niya ay pro-China? 'Di ba? Kung yung mga kapatid niya ay pro-China? Kung yung mga senador na nasa kanilang partido ay mga pro-China na sinasabi ng ating mga kababayan, no? Iboboto nyo ba si Sara Duterte? Kung sinasabi nga na maging siya ay posibleng isang pro-China? Diba mga babayan? Yan po, no, ang nakakatakot dyan. Kapag si Sara Duterte ang nanalong Pangulo, yari tayo dyan, mga babayan. No, baka tuluyan mawala yung West Philippine Sea. Baka magising na lang tayo, pagmulat na lang ng ating mga mata, mga babayan, nandyan na sa Palawan. Baka yung Palawan wala na rin sa Pilipinas. Kaya kayo, yung mga nasa Palawan, mag-isip-isip kayo kung iboboto nyo pa ba yan. And obviously, anybody whom they are really betting to be the next president is somebody who's not going to stand up for our rights. Because it will be on their disadvantage if the next president will continue what President Marcos has been doing so far, exposing Chinese aggression. Kaya na Diba? Yun yung sinasabi natin, mga babayan, no, na talaga nakatutok ang China sa atin. No, dahil kung hindi po sasang-ayon sa kanilang gusto, no, yung tatakbong presidente, kailangan nilang makahanap no, ng lalaban no, sa tumatakbo na yun, na kandidato. No, na kung saan, papanig po sa kanila. Yung papabor sa kanila, mga babayan. Yung papabor sa China. Diba? Dahil kung hindi po yan pumabor, sigurado, another 6 years na naman tayo magkakaproblema dyan sa West Philippine Sea. Dahil po sa mga ginagawa ng China. Diba? Dahil sigurado, no, ipaglalaban uli yan ng bagong administrasyon na anti-China, mga babayan. Dapat ganun ang iboto natin. Yung ipaglalaban yung kasarinlan natin dyan. Yung ipaglalaban yung karapatan natin dyan, mga babayan, sa West Philippine Sea. No, hindi yung ipaglalaban yung gusto ng China sa West Philippine Sea. Naniniwala ito na ginagawa ng Chinese Embassy sa Maynila ang lahat ng paraan para patahimikin ito at ang ginagawang transparency initiative ng pamahalaan upang isapubliko ang lahat ng pambubuli at panghaharas ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Diba? Yan yung nakita natin. No? Sabi ko nga, during this time ng administration ng Pangulong Bongbong Marcos, no, talaga naman laganap yung transparency ng mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Ngayon lang, di ba?
Noong nakaraang administrasyon, wala namang ganyan. Hindi nga binabalita halos. 'Di ba? Parang nagkakaroon ng natatabunan yung balita tungkol doon sa West Philippine Sea habang busy yung ating gobyerno sa kanilang inilabas na war on drugs, mga babayan. No, habang busy tayong lahat nakatutok doon, busy rin yung China sa pagtatayo ng kanilang mga military bases doon sa mga isla na sakop ng ating bansa, diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Natakpan. No? Parang nagkaroon ng cover up. 'Di ba? Tapos hinayaan lang 'yan ng ating pangulo na nakaraang administrasyon. Pinabayaan lang silang gawin yung gusto nila diyan. Anya tinutulak ng China na sa pamamagitan na lamang ng diplomatic channels gaya ng Department of Foreign Affairs dapat talakayin ang issue. At hindi na umano isinasama ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard sa paglalabas ng impormasyon. So I would like to believe that, the Chinese embassy really putting a lot of efforts to silence me, to stop transparency, and to convince the national government that when you talk about West Philippine Sea concern, it should only be through the diplomatic means. That it should only be the DFA who's going to do the talking when you talk about West Philippine Sea, not to include the Armed Forces of the Philippines or not to include the Philippine Coast Guard. Kung huhupa ngayon ang issue ng West Philippine Sea, posible anyang pagsapit ng 2028 presidential election ay makakalimutan na ng maraming Pilipino ang issue, lalo na't ugali ng mga Pinoy ang pagiging mapagpatawad. Nag-aalalaan niya ang China na baka mas lalo pang dumami ang mga Pilipino ngayon na mulat na sa tunay na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Pag nagpatuloy ito ay magiging election issue ang WPS o isa ito sa magiging batayan sa pagpili ng mga Pilipino ng susunod na leader. Pero hindi tayo dapat manahimik tungkol dyan, mga babayan. No? Dapat huwag manahimik itong si Tariela. Diba? Dapat hayaan nila na ilabas ng Coast Guard kung ano yung mga nangyayari dyan. No, dapat magkaroon talaga ng transparency. Huwag hayaan yung DFA. Yung DFA sila lang mag-usap. No, mag-usap sila, walang problema dyan. Pero when it comes to transparency, dapat nilalabas ng Coast Guard o nila Tariela, nila Commodore Tariela, mga babayan, yung mga nararapat na gawin. No? Dapat talagang nilalabas nila kung ano yung totoong nangyayari dyan. No? Saludo ko kay Commodore Tariela, mga babayan. Hindi dapat na pinatatahimik si Commodore Tariela dahil isa yan sa talagang lumalaban sa pananakop na ginagawa ng China, sa pangaharas na ginagawa ng China. Di ba? Tapos patatahimikin lang? Tapos sariling gobyerno magpapatahimik? Panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag niyong hayaan mapatahimik si Commodore Tariela. Huwag niyong hayaang mapatahimik ang AFP sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. And that is the main concern of the Chinese government. They wanted to silence the transparency. They wanted to put a stop on transparency because they are worried that in the next 2 more years, if 9 out of 10 Filipinos are already supportive of the Philippine Transparency Initiative in the West Philippine Sea, trying to imagine, it will be 10 out of 10 already, or 9.98% of our countries support transparency, and we have already institutionalized the level of awareness of Chinese aggression in the West Philippine Sea. Naniniwala naman ang Philippine Navy na maaaring magamit at manipulahin ang issue ng West Philippine Sea sa darating na halalan upang magdulot ng pagkakahati-hati sa mga Pilipino. Kaya't iginiit nito na mahalaga ang edukasyon upang labanan ang maling impormasyon. It is used also to downgrade your military. So I think it's best to educate. Education was always mentioned, and I would just like to inform everyone that your Navy, your armed forces going across the country, disseminating about West Philippine Sea, that we have sovereignty, and they talk about sovereign rights, maritime zones. We do this across the country, not only in schools, but only in villages. Ayon kay Professor Dindo Manhit, presidente ng StratBase at Vice Chair ng Philippine Advisory Board sa West Philippine Sea, dapat ang susunod na mamumuno sa bansa ay matigas ang paninindigan sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Just hope that
as the Filipino people would say, we will never vote for a China, pro-China candidate. More so maybe when we heard that as far back for years already. 7 to 8% of the people will elected my candidate. But can a sudden change for the sake of changing your political position? So we have to be clear on that Filipinos should choose people who stand up for our own national interests. Not the interests of other groups, our own China, but other nations, but one that will stand up for the interests of the people. Ryan Lacanlac. Yan, mga kababayan. 'Di ba? Posible po talaga na mangyari yan. Nagawin po yan ng China. No? Posible po yan. No, nabantayan din nila at makialam sila sa halalan dito sa ating bansa. Posible po. No? At yung mga kakandidato po, syempre, kailangan nila ng makinarya, mga babayan. No? At posibleng magamit po sila. No, ito mga kandidato na to, no, kapag nabigyan sila ng makinarya para sa kanilang kampanya no, sa halalan sa 2028, posibleng magamit po sila. 'Di ba? Kaya kailangan, no, importante, mga kababayan, na makita natin ang tunay na kulay ng mga kumakandidato no, sa halalan sa 2028. Okay, lalo na no, sa mga nasa national level. Mga babayan, yan po no, dapat nating tutukan. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's on Bobs TV. Peace. I'm out.